nilang magawa kung hindi magsiksikan sa mga bahay ng kanilang mga kamag-anak ang libo-libong taga-Marawi na lumikas. Ito po ang sitwasyon sa Opol, sa lalawigan ng Misamis Oriental. Bandang Cagayan de Oro na po yan. At nakatutok po doon live at eksklusibo si Salima Restaurant. Salima. Mike, nandito tayo ngayon sa bayan ng Opol. Isa ito doon sa mga pinakamalaking Muslim community sa Misamis Oriental. Maraming evacuee yung nanunuluyan sa mga bahay-bahay dito at hiling nila wag sana silang makalimutan ng pamahalaan. Walang evacuation center para sa mga bakwit mula Marawi dito sa Vamenta Subdivision, Barangay Bara sa Opol, Misamis Oriental. Pero pag pumasok ka sa mga bahay, siksikan. Ang mga residente nagpatuloy na mga kaanak at mga kaibigang naipit sa bakbakan sa Marawi. Sa tala ng Homeowners Association, ang estimate ko, ma'am, itong phase 1, phase 2, phase 3, ilagay natin sa mga 3,000. Pero nadagdagan pa. Ang bahay ni Hafza, parang sardina sa siksika ng 6 na pamilya. Dikit-dikit, pati sa labas sa kwarto dito natutulugan din. Basta safety ka lahat, okay na lang. Ang pinsang si Hanela, di na mapigilang maiyak kapag naaalala ang takot sa bakbakan. At saka yung sinasabi nila na yung mga Muslim daw terrorist, pero hindi po lahat terrorist ng mga Muslim. Isa din kami sa mga kaawang-awang biktima sa Marawi na biktima din kami sa mga ganyan. Sa bahay ng mga makaindig, 6 na pamilya ang natutulog. 10 anak ko, 1 kulang. Paano kami uwi sa wala kaming bahay. Dito kami, hindi kami makasiya. Daing nila sa pamahalaan, huwag silang kalimutan. May pakiusap din sila kay Pangulong Duterte. Gusto ko lang marinig kay President Duterte, sabi naman niya na bigyan niya kami ng lakas ng loob sa nangyari sa amin sa Marawi. Si Teacher Anisa, panay ang tingin sa litrato ng kanyang mga estudyante sa Anguyaw Central Elementary School. Inaalala kung ano ang sinapit ng mga ito at kung makakabalik pa ba sa eskwela o kung may eskwelahan pa ba silang babalikan. Sana hindi sila mawalan ng pag-asa. Babangon din tayo. Yung Marawi, babangon din yan. Ang mga volunteer ng barangay nagbabahay-bahay na para kumuha ng mga impormasyon tungkol sa mga evacuee. Pinag-aaralan pa kung magbibigay din ng ID o evacuee certificate sa kanila. Kailangan ibigay natin yung para sa mga evacuation yung talaga yung relief food. Mike, nandito tayo ngayon sa labas ng Al Rahman Mosque kung saan naghahanda na yung ating mga kapatid na Muslim para magdasal ng Tarawih. Yan ay yung Ramadan prayer. At dahil sa sobrang dami ng mga evacuee na nandito ngayon sa lugar na ito ay umabot na hanggang kalsada yung mga nagdadasal. At hiling nila ngayon, Mike, ay yun nga, sana maabutan sila ng tulong. At Mike, kanina may dumating dito na interfaith groups para naman na magbigay ng kaunting tulong at pamahagi ng kaunting pagkain din sa mga residente at evacuee dito. Mike? Tama yan, Salima. Dapat magtulungan ang lahat ng mga Pilipino. Maraming salamat, Salima Refran.